Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, ang tatalakayin natin ngayon ay panibagong paksa na naman at ito ay tumutukoy sa mga alituntunin ng zakah o ng katungkulang kawanggawa. Una, lilinawin natin dito kung ano ang ibig sabihin ng az-zakat. Ito ay isang karapatan na kinakailangang kunin sa kayamanan. At ang mga scholar ng Islam ay may kanya-kanyang paliwanag tungkol dito. At ang nais nating ilahad na pagbibigay ng kahulugan sa zakat ay ayon sa pagpapaliwanag ng mga lipon ng kasamaan ni Imam Al-Hambali. Ito ay isang karapatan na obligadong kunin sa partikular na kayamanan para sa mga piling tao at sa nakatakdang panahon. Nang ibig sabihin nito, hindi lahat ng kayamanan ay maaring kuhanan ng zakat at mamaya isa-isahin natin kung ano ang mga kayamanan na kailangang kuhanan ng zakat at gayon din naman sa sinabi niyang para sa mga piling tao, nang ibig sabihin nito ay hindi lahat ng tao ay maaring tumanggap o bigyan ng zakat. At tungkol naman doon sa sinabi niyang natatakdang panahon, hindi sa lahat ng oras, bagkos ito ay may takdang panahon. Ang nais pa nating liwanagin dito ay ang tungkol sa banal na layunin kung bakit isinabatas ang zakat. Ang zakat sa Islam, ito ay isang pangunahing pamamaraan na kinilala ng tao para mapatunayan ang pagdadamayan ng lahat ng sambayan ng Muslim. Pagtutulungan sa pagitan ng mga mayayaman at ng mahirap upang sa gayon ay maging maganda ang ugnayan nila sa isa't isa. Ang isang taong mayaman ay kanyang mapapagtanto na ang lahat ng kanyang tinatamasa na biyaya at kayamanan ay isa lamang itong pagtitiwala na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan niyang pangalagaan at ibigay sa mga nararapat at ito ay gastusin o igugol ayon sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin ay bilang paglilinis sa kayamanan ng taong nagkakawanggawa dahil ito ay nagsisilbing dumi ng kayamanan na kinakailangang ilabas sa kayamanan. Ito rin ay nagsisilbing paglilinis sa sarili mismo ng taong nagkakawanggawa mula sa pagkagahaman sa kayamanan upang sa gayon ay maging dalisay ang kanyang puso dahil walang nakakagawa nito kundi ang taong may busilak ang kanyang puso. Gayon din naman na ito ay nagsisilbing paglilinis sa puso ng mga mahihirap at nangangailangan mula sa pagkainggit at pagkamuhi sa mga taong mayayaman. Sapagkat kung ang mga nangangailangan, ang mga taong mahihirap ay nadadamayan sila at napupunuan ang kanilang mga pangailangan sa panig ng mga mayayaman, nagkakaroon sila ng magandang pagtingin at ugnayan sa mga taong mayayaman. Kaya nagiging maganda ang ugnayan ng mga mayayaman at ng mga mahihirap. At ito rin ay nagsisilbi na bilang pangangalaga sa kayamanan ng mga mayayaman dahil mawawala yung pag-iisip ng mga mahirap kung paano nila samantalahin ang kahinaan ng mga mayayaman sa pamamagitan ng pagnanakaw, pag-hold up o ano paman dahil sa magandang pagtutulungan ng isa't isa. Ang susunod na ipapaliwanag natin dito ay ang tungkol sa pagiging obligado ng zakat. Bakit nga ba ito ay inobliga sa mga taong may kayamanan, mga taong mayayaman? Ang tungkulin na ito ay isang lehitimong tungkulin mula pa sa panahon ng mga nauna mga propeta. Nang ibig sabihin, hindi lamang sa kay propeta Muhammad SAW, bagkos maging sa mga nauna mga propeta ay ito ay isinatungkulin na. Tungayan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Anbiya. Sinabi niyang, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Nang ibig sabihin nito, at sila ay aming ginawa na mga pinuno
na namamatnubay sa sangkatauhan sa pamamagitan ng aming pag-uutos at aming ipinagkaloob na imperasyon sa kanila ang paggawa ng mga kabutihan, pag-aalay ng sala at pagbibigay ng zaka, at sa amin lamang sila lagi nang sasamba. Ang punto dito, ayon sa sinabi niyang at pagbibigay na zaka, ang ibig sabihin, maging sa mga nauna mga propeta, ay isinatungkulin sa kanila na sila ay magbigay ng katungkulang kawanggawa upang maging dalisay ang kanilang sarili, gayon din ang mga taong nangangailangan nito. Maging sa mga Muslim ay isinatungkulin ito para ibigay sa mga nangangailangan. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat At-Tawbah, matutungayan natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم. Nang ibig sabihin nito, katotohanan, ang mga sadaka, ang mga katungkulang kawanggawa ay para lamang sa mga mahirap at sa mga nangangailangan at sa mga nagtatrabaho sa paglikom at pamamahagi nito, at sa kanila na mga sinasanay ang kanilang mga puso sa Islam, at gayon din naman sa pagpapalaya ng mga bihag o alipin, at sa mga taong nababaon sa utang, gayon din sa kanya na nasa landas ng Allah, at sa kanya na nasa paglalakbay at kinapuos ng panggastos. Ito ay isang tungkulin mula sa Allah, ang Allah ang siyang higit na nakakaalam ang ganap na nakababatid. Matutungayan pa natin sa iba pang mga talata ng banal na Quran na ito ay karapatan ng mga mahirap sa kayamanan ng mga mayayaman na sumasampalataya. Sa Suratul Al-Ma'arij, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Nang ibig sabihin nito, at sa kanilang mga kayamanan ay mayroong nakalaan na karapatan sa pulubi na namamalimos at sa sawimpalad na nawala ng ari-arian at kayamanan. Maging sa hadith ay matutungayan natin kung paano ito ay isinatungkulin an Ibn Abbas radiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fa inhum ata'u lidhalik فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الحديث. Si Ibn Abbas, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ay nagulat na ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang ipadala si Mu'adh sa Al-Yaman. Sinabi niya sa kanya, ikaw ay patutungo sa mga taong mula sa lipon ng angka ng kasulatan. Sila ay anyayahan mo sa pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay sugo ng Allah. At kung sila ay sumunod dito, ituro mo sa kanila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-uubliga sa kanila ng 5 beses na pagdarasal sa gabi at araw. At kung ito ay sinunod nila, ituro mo sa kanila na ang Allah ay inuobliga sila sa katungkulang kawanggawa na kinukuha sa mga mayayaman sa kanila at ibinibigay sa mga nangangailangan sa kanila. Tunay ngang isang katungkulang kawanggawa ang sinasabing zakat na kinakailangang isaalang-alang ng mga taong napapatawan ng obligasyon sa bagay na ito. Kaya naman, napakatindi ang babala ng pananampalatayang Islam sa mga taong walang pakundangang tumatalikod sa tungkuling ito. Mga taong kahit tumatamasa sa iba't ibang uri ng karangyaan sa mundong ito, ay hindi man lang naiisip na magbigay ng kaunting bahagi ng kanilang kayamanan sa mga nangangailangan. Samantalang ito ay isa sa mga haligi ng ating pananampalataya ng Islam na kinakailangang ibigay ito agad-agad kapag ka ang lahat ng kondisyon nito ay naganap. Nagkaisa ang sambayanang Muslim na ang pagtalikod dito, na ibig sabihin, ang hindi pagbibigay ng zakat ay kabilang sa mga malalaking kasalanan.
At kung ito man ay kanyang tuwirang tinalikuran sa kabila ng kanyang kaalaman kung gaano ito inuobliga, tunay na siya ay tumiwalag sa kanyang pananampalataya at nararapat sa kinaukulan na patawan siya ng kamatayan dahil sa kanyang pagtalikod sa pananampalataya. Subalit kung ito, ang taong ito ay bagong yakap sa Islam o di kaya naninirahan sa malayong lugar na hindi inaabot ng katuruan ng Islam, ng kaalaman ng Islam, siya ay mapagpapasensyahan dahil sa kanyang kawalan ng kaalaman. Subalit kung ang taong ito ay sa gitna ng mga Muslim at pagkatapos ay nagkukunyaring walang alam, hindi matatanggap ang kanyang pagkukunwari dahil ang katungkulang ito ay kilala, tanyag sa pagitan ng mga Muslim. Kaya kapag ito ay hindi rin niya ipapatupad, sa pagkakataong ito ay maaari siyang pilitin ng pinuno at patawan ng parusa dahil sa hindi niya pagbibigay ng zakat. Ang isusunod natin dito ay ang tungkol sa mga kondisyon ng pagiging obligado ng zakat sa isang tao. Nang ibig sabihin, kailan ba natin maaring sabihin na ang taong ito ay obligadong magbigay ng zakat? Unang-una, ang kondisyon kung siya ay isang malaya. Nang ibig sabihin ay hindi alipin. Dahil kung siya ay alipin, hindi siya inuobligang magbigay ng zakat. Dahil kahit pa man siya ay dating mayaman, naging alipin, habang siya ay alipin, wala siyang kalayaang mamahala sa kanyang kayamanan dahil siya ay nasa ilalim ng pamamahala ng kanyang pinuno o ng amo. Kaya kinakailangang unang kondisyon ay malaya ang tao, hindi alipin. Pangalawa, kailangan siya ay isang Muslim. Dahil kung hindi Muslim, hindi yun obliga. Maring patawan ng parusa sa mundong ito ang isang hindi sumasampalataya kapag hindi nagbigay ng zakat. Hindi. Ang inoobliga dito ay isang Muslim. Pangatlo, kung ang kanyang kayamanan ay umabot ng nisab. Mamaya tatalakay natin dito kung ano ibig sabihin ng nisab. Ang ibig sabihin ng nisab, ito ang minimum na halaga o timbang ng kayamanan na kung saan maaari ng patawan ng zakat. Dahil kung hindi umabot sa nisab o sa tamang halaga o timbang, hindi maaaring patawan ng zakat ang anumang kayamanan. Kaya, pangatlong kondisyon na maaaring patawan ng zakat ang kayamanan o ang isang tao ay maging obligado, kinakailangang umabot ito sa nisab ang kanyang kayamanan. Pang-apat na kondisyon, kinakailangang lumipas ang isang taon habang ang kanyang kayamanan ay umabot sa nisab. Kapag ang kanyang kayamanan ay nanatili nang hindi bumaba sa nisab sa loob ng isang taon, ito ay pinapatawan ng zakat. Dahil kung hindi, matutungay natin sa ibang hadith na sinabi, la zakata fi malin hatta yahula alayhi al-hawl. Walang katungkulang kawanggawa sa isang kayamanan hanggat hindi ito umaabot ng isang taon. Kinakailangang umabot ng isang taon na nasa nisab ang kayamanan, doon pa lang siya mapapatawan ng zakat. Paano naman maging katanggap-tanggap ang kawanggawa o ang katungkulang kawanggawa na kung saan ito ay tanggap sa Allah? Ito ang sinasabing syurut sihhat ada az-zakat.
Unang-una, yung tinatawag dito na an-niyya. At ito ang siyang pinaka-importante sa mga kondisyong ito dahil ang zakat ay nabibilang sa mga gawang ibada, kaya hindi natatanggap ito kapag hindi nakabatay sa layunin. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ang lahat ng gawain ay nakabatay sa intensyon. Rawahul Bukhari, isinalaysay ni Al-Bukhari. Kinakailangang maisapuso ng tao na siya ay nagbibigay ng zakat mula sa kanyang kayamanan bilang pagpapatupad sa isinatungkulin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa na kondisyon na kung saan maging katanggap-tanggap ang zakat ng tao ay ang pagiging ganap ng pagmamayari ng tao sa kanyang kayamanan. Dahil kapag hindi ganap ang pagmamayari ng tao sa kanyang kayamanan, wala siyang karapatan na ipamigay ito. At kahit pa man ito ay ibigay niya, hindi maging isang tanggap na mapapasakamay ng taong binigyan dahil hindi naman niya talagang pagmamayari yun. Kaya kapag ang tao ay may pagmamayari na kayamanan at ito ay ganap, malaya niyang pangasiwaan ito, dito maaari siyang magbigay ng zakat upang maging katanggap-tanggap ito dahil ang pagbibigay niya ng walang kapalit ay isang karapatang ibinigay sa may karapatan na tumanggap nito. Pangatlong kondisyon upang maging katanggap-tanggap ang zakat, ang kayamanan na ibinibigay ng tao na zakat ay labas sa kanyang sariling pangangailangan. Dahil kung ito ay ayon sa kanyang pangangailangan, hindi matanggap. Ibig sabihin ito, kaya nga, yung kayamanan na nalilikom ng tao sa loob ng isang taon ay labas yun sa mga pang-araw-araw na kanyang pangangailangan. Kaya nga siya nakapagtabi ng kayamanan dahil sobra-sobra at hindi niya kailangan. Hindi niya nagagasto sa loob ng isang taon. Isang patunay na ang taong ito ay may kayamanan na naiipon na sobra sa kanyang pangangailangan. Kaya dito inuobliga siya ng Allah na kailangan niya magbigay ng kanyang kawanggawa sa mga nangailangan. Marami mga kapatid natin na kinakapos sa pangangailangan, naghihikahos. Kaya ikaw na tao na may nalilikom na kayamanan na sobra sa iyong pangangailangan, pagkalipas ng isang taon, ibigay mo ang 2.5 niyan sa mga karapat-dapat na bigyan ito. May isang nais natin na talakayin dito. Maari bang ibigay ang zakat bago ang paglipas ng isang taon? Halimbawa, ako ay nakapaglikom ng kayamanan at umabot sa tamang halaga o timbang, isa yun sa mga kondisyon, kailangan umabot sa tamang halaga o timbang ang kayamanan dahil kung hindi mapapatawan ng zakat. Ngayon, ito ay umabot na. Mamaya, tatalakay natin, isa-isayin natin kung ano ang nisab, minimum na halaga, timbang ng bawat kayamanan. Pero, bago yun, ang tanong, maaari bang ibigay ang zakat ng tao kahit hindi pa ito lumipas ang isang taon? Sa katunayan, dito nagkakaiba ang mga scholar tungkol dito.
Matutunghayan natin ayon sa mga lipon ng mga kasamahan ni Al-Imam Malik, na sinabi nilang hindi pwedeng ibigay ang zakat bago ang paglipas ng 1 taon. Kung masyadong malaki o matagal, sapagkat kung hindi naman masyadong matagal, halimbawa, 1 buwan na lang, magbibigay na siya. Dito, ipinahintulot naman nila na maaaring ibigay ang zakat kung 1 buwan lang naman, bago mag-1 taon, walang problema sa kanila. Pero kung mas malaki dito, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hindi pwede sa kanila. Batay ito sa naisalaysay ni Ibn Majah ayon sa naiulat ni Aisha, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, na nagsabi si Aisha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la zakata fi malin hatta yahula alayhi al-hawl. Sinabi ni Aisha, narinig ko sa sugo ng Allah na nagsasabi, walang katungkulang kawanggawa sa kayamanan hanggat hindi ito lumipas ng 1 taon. Samantala naman sa ibang mga scholar, at ito yung mga nakakarami, ipinahintulot nila na maaring ibigay ang zaka ng maaga bago pa man makumpleto ang 1 taon. Lalong-lalo na kung ito ay may kapakanan na minamadali. Tulad halimbawa na ang isang taong nangangailangan ay nangangailangan ng tulong na agad-agad, o may mga kalamidad na nangyari sa mga lipo ng mga Muslim na kailangan talagang tulungan. Ngayon, meron kang kayamanan na hindi pa umaabot ng 1 taon, pwede mong ibigay ito kahit pa hindi umabot ng 1 taon dahil sa kasalukuyang pangailangan ng mga taong ito. At dito naman nila ito ibinatay sa naiulat ni Ali, sumakanyang nawa ang kaluguran ng Allah, na si Al-Abbas, ang tiyuhin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nagtanong sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, fi ta'jil zakatihi qabla an tahilla farakhasa lahu fi dhalik. Tungkol sa pagbigay ng maaga ng kanyang zakat bago pa man ito ay maging ganap na 1 taon, kaya siya ay pinahintulutan ng propeta. Sa sinabi niyang pinahintulutan bago pa man maganap ang 1 taon, ito ay patunay na maaring magbigay ng zakat kahit pa man hindi umaabot ng 1 taon. Ano nga ba ang lahat ng kayamanan na maaaring patawan ng zakat? Dahil sinabi natin kanina na hindi lahat ng kayamanan ay maaaring patawan ng zakat. Unang-una, yung ginto at pilak, gayon din yung pera. Pangalawa, ang lipon ng mga hayop tulad ng kamelyo, ng baka, ng tupa. Pangatlo, ang produkto mula sa lupa tulad ng butil at bungang kahoy. At ang pang-apat, ang mga paninda o ari-arian na nakalaan para ibenta. Kaya ito ang mga kayamanan na pinapatawan ng zakat. At dito magbibigay tayo ng kaunting pagpapaliwanag sa bawat nisab. Kailan magiging obligado sa tao na bigyan ng kanyang kayamanan at magkano? Ilan ang ibibigay niya? Unang-una, sa ginto. Ang ginto, ang nisab nito ay 85 na gramo. Pagka ang tao ay may pagmamay-ari ng 85 na gramo na ginto, ito ay pinapatawan ng zakat.
Ang ibig sabihin, pag tumagal sa tao sa loob ng 1 taon, ang ginto na ito na hindi bababa sa 85 na gramo, kinakailangan niyang ibigay ang zakat nito pagkalipas ng 1 taon at ang zakat nito ay 2.5. Yung tungkol naman sa pilak, ang nisab nito ay 595 gramo, hindi kilo. Gayon din naman ang zakat nito, 2.5. Ang ibig sabihin, kung ang tayo nakapagtago sa loob ng 1 taon ng umabot ng 595 na gramo, pagkalipas ng 1 taon, ibibigay niya ang 2.5 nito. Ang tungkol naman sa pera, paano ibibigay, ano ang nisab ng pera? Pagka nakapag-ipon ang tao ng pera, dito niya ibabatay sa nisab ng ginto o di kaya sa pilak. Pero dahil sa kasalukuyang panahon, bihira lang ang nakikipagtransaksyon sa pilak, ang karamihan o ang kadalasan ay sa ginto. Kaya ang mangyayari, kung ang tao ay may naiipon na kayamanan, maaari siyang pumunta sa mga nagbebenta ng ginto at itatanong kung magkano ang riyal kung siya ay nandito sa Saudi Arabia o kung siya naman ay nasa Pilipinas, itatanong kung magkano ang peso ng 85 gram na ginto. Kung dito naman, magkano ang riyal ng 85 gram na ginto. At ang kalalabasan noon, yun ang minimum na halaga ng pera na pinapatawan ng zakat. Nang ibig sabihin, pag yung halaga na yon ay nanatili sa iyo sa loob ng 1 taon, pagkalipas ng 1 taon, kailangan mong ibigay ang 2.5 nun. Halimbawa lang, hindi natin alam sa kasalukuyan kung magkano ang riyal ng 85 gram. Halimbawa, ipagpalagay natin 10,000 na riyal ang katumbas ng 85 gram na ginto. Halimbawa lang, wala itong katiyakan, di natin alam. Tulad ng sinabi ko, itatanong natin sa mga nagbebenta ng ginto, pero nagbibigay tayo ng halimbawa para maging malinaw sa atin. Kung ikaw ay may nalikom na kayamanan na 10,000 na siyang halimbawa halaga ng 85 gram, pagkalipas ng 1 taon hindi bumaba sa 10,000, nanatili siya sa nisab. Pagkalipas ng 1 taon, ito man ay nadagdagan o hindi nadagdagan, kailangan mong ilabas dito ang 2.5 at ang 2.5 nito ay 250. 10,000 riyal, 250. Ang 250 na ito ay kailangan mong ibigay sa mga nangailangan na Muslim. Hindi pwedeng bigyan ito ang mga hindi Muslim. Ito ang siyang zakat ng naturang halaga. Tungkol naman sa mga produkto ng lupa, katulad ng mga butil at prutas o bungang kahoy, ang nisab nito ay 618 kilo. Kilo naman ang pinag-uusapan dito. At ang panahon nito ay hindi katulad ng sa taon-taon. Ito ay sa araw ng pag-harvest. Kung ikaw ay mag-harvest ng 3 buwan, sa bawat 3 buwan ay magbibigay ka ng zakat. Hindi ito taunan kung kailan ka mag-harvest sa iyong mga produkto sa lupa. 618 kilogram. Kapag ka pinatutubigan sa pamagitan ng ulan o patubigan na umaagos, ang zakat nito ay 10%. Halimbawa, umani ka ng palay ng halimbawa 50 kaban, ang bawat 10 kaban ay 1 sako. Yun ang ibig sabihin ng 10%. Bale, ngayon, ang zakat ng 50 kaban ay
5 kaban. Kasi bawat 10, isang kaban. Yung 50, 5. Yun ang ibig sabihin ng 10%. Ngayon, kapag ginastusan ang pagpapatubig, ginastusan ng tao ang pagpapatubig, kalahati ng 10%. Ang ibig sabihin, bawat 10 kaban ay kalahating sako, hindi isang sako. Dahil ginastusan yung patubigan. Ang tungkol naman sa mga paninda o ari-arian na binebenta, nakalaan para sa pagpapatubo. Unang-una, kapag isinapuso ng tao na ang mga paninda na ito ay binibili niya para ibenta, para tubuan. Unang kondisyon, layunin niyang ibenta ito at patubuan. Kapag nakumpleto ang dalawang kondisyon nito, layunin at pagpapatubo, ito ay pinapatawan ng zakat. Halimbawa, bumibili ako ng mga cellphone para ibenta. Gusto kong patubuan. Yun ang nasa aking layunin. O di kaya anumang mga ari-arian, bumibili ako ng bigas, o ano pa man, ng mga relo, ng mga isda, ng mga hayop, binibili ko para patubuan, yun ang intensyon ko doon. Dito, ang mga ari-arian nito ay pinapatawan ng zakat at ang nisab nito, ang minimum na halaga, dami, timbang, ay katulad ng sa ginto. Maaari nating ibase sa ginto. Yun ang mas madali. Pagka yung kapital ay umabot sa halaga ng 85 na gramo, ay pinapatawan ng zakat at ang zakat nito ay 2.5. Ngayon, ang tatalakay natin dito ang tungkol naman sa mga hayop tulad ng kamelyo, baka, tupa at kambing. Ang mga kondisyon naman ito ay kung ito ay gagawing produkto ng gatasan at paparamihin, hindi para ipagtrabaho. Yan ang unang kondisyon. Kung ito ay ginagawa parang produkto ng gatasan o paramihin. Pangalawa, ito ay malayang ipastol, manginain ng damo. Ito ang dalawang kondisyon sa mga hayop na ito. Ito mga lipon ng mga hayop tulad ng kamilyo, baka, tupa at kambing. Ngayon, titingnan natin, isa-isayin natin dito. Ang tupa, kapag umabot ng 40, ito, umabot na ng nisab. Yun namang baka, pagka umabot ng 30, pinapatawan na ng zakat. Yun namang kamelyo, kapag umabot ng 5 kamelyo, ay pinapatawan ng zakat. Kaya isa-isayin natin ngayon dito. Ang tupa at kambing, ang zakat nito, simula sa 40 hanggang 120, isang tupa. Pagka ang tao ay may tupa na sa bilang na umabot ng 40 hanggang 120, isang tupa lang ibinibigay niyang zakat. Pero pagka umabot ng 121, hanggang naman sa 200, 2 tupa na ang ibibigay niya. At kapag humigit sa 201, pataas na, sa bawat 100 ay 3 tupa. Ganyan ang zakat ng tupa. Sa baka naman, 30 hanggang 39, isang batang baka na may edad ng 1 taon. At kapag umabot ng 40 hanggang 50, isang batang baka na may edad na 2 taon. At kapag umabot ng 60, sa bawat 30,
ay 2 batang baka na may edad na 2 taon. O sa bawat 40, 1 batang baka na may edad na 2 taon. Tungkol naman sa kamilyo, kapag ka umabot ng 25 na bilang, ang bawat 5 kamilyo ay 1 tupa. Halimbawa, mayroon kang 24 na kamilyo, ang zaka nito ay 4 na tupa. Kasi yung 20, yung bawat 5, 1 tupa, bawat 5. Bumaba ng 25 Kasi kapag ka 25, hindi na tupang ibibigay, kamilyo na. Pagka umabot ang kamilyo ng 25, kamilyo nang ibibigay. Pero pagbababa ng 25, sa bawat 5 kamilyo ay 1 tupa. Ngayon, sasabihin natin, 25 na kamilyo hanggang 35, 1 babaeng kamilyo na may edad na 1 taon. O di kaya 1 lalaking kamilyo na may edad na 2 taon. Yun naman, simula sa 36 hanggang 45, 1 babaeng kamilyo na may edad na 2 taon. At simula naman sa 46 hanggang 60 na kamilyo, 1 babaeng kamilyo na may edad na 3 taon. At yun namang magsimula sa 61 hanggang 75, 1 babaeng kamilyo na may edad na 4 na taon. At yun naman 76 hanggang 70, 2 babaeng kamilyo na may edad na 2 taon. At yun namang 71 hanggang 120, 2 babaeng kamilyo na may edad na 3 taon. At yung namang umabot ng 121, sa bawat 40 o kaya sa bawat 50, sa bawat 40 ay 3 babaeng kamilyo na may edad na 2 taon, o sa bawat 50, 1 lalaking kamilyo na may edad na 3 taon. Ito ang siyang mga nisab na mga naturang kayamanan at zakat. Ang huling tatalakay natin dito ay ang tungkol sa mga taong tatanggap ng zakat. Sino nga ba ang mga taong maaring bigyan at tumanggap ng zakat? Dito natin ibabatay dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sinabi niya, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim." Nang ibig sabihin nito, pinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang mga taong karapat-dapat bigyan ng zakah, at ito ay 8 katao lamang sa mga uri ng kanilang katayuan sa buhay. Sinabi dito na ang mga mahihirap, mga nangangailangan, at yung mga lumilikom ng zakat, nagtatrabaho sa paglikom at pamamahagi nito, at sa mga sinasanay ang kanilang puso sa Islam, at gayon din sa pagpapalaya ng mga bihag o alipin, at sa mga nasa landas ng Allah. At gayon din naman yung sa mga bihag at mga baon sa utang, at yung taong kinapos ng panggasto sa paglalakbay. Isang katungkulan mula sa Allah, at ang Allah ang higit na nakakabatid at ganap na nakakaalam. Isa-isay natin dito ang ibig sabihin nito na yung mga al-fuqara wal masakin. Ito lahat ito, mahirap ito eh. Yung al-fuqara, para mapag-iba natin,
Kaya kung bakit inuna dito banggitin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin, ayon sa pagpapaliwanag ng mga scholar, ang fukara, yung fakir, yung taong hindi niya kinikita ang kasapatan ng kanyang ikinabubuhay. Halimbawa, ang ikinabubuhay niya 100 araw-araw, ang kinikita niya 70 o 80. Kaya talagang nagkakaos. Itong taong itong tinatawag na fakir, fukara, na isa sa mga karapat-dapat tumanggap ng zakat, at yung namang miskin, yung ang pangangailangan ay 100, ang kinikita ay 100. Ang taong ito ay kailangan din tumanggap o maaring bigyan ng zakat dahil kinakapos pa rin. Paano na yung mga pagdoktor o mga pangangailangan na iba maliban sa pang-araw-araw na pagkain. Pangalawa, yung mga lumilikom ng kayamanan, kahit paman ito, halimbawa, yung mga taong nagsasakripisyo sa paglikom at pamamahagi ng kayamanan. Kung wala silang tinatanggap na pasahod sa gobyerno, maaari silang bigyan ng zakat dahil sa kanilang pagsasakripisyo. At tungkol naman doon sa mga sinasanay ang kanilang puso sa Islam, ito yung mga taong kahit hindi Muslim, sa mga ibang scholars sinasabi nila kahit hindi Muslim, pagka inaasahan na ang taong ito malapit ng yumakap sa Islam, maaaring bigyan ng zakat para magkaroon pa ng karagdagang linaw, kagandaan ng pagtanaw sa Islam. Sapagkat pasok ito sa nabanggit na ayon sa pagsasalaysay ni Az-Zuhri, kahabagan nawa siya ng Allah nang siya ay tanungin tungkol sa mga taong sinasanay ang kanyang puso. Sinabi dito ni Az-Zuhri, man aslama min Yahudiyin aw Nasraniyin, kila wa in kana ganiyan, kala wa in kana ganiyan. Ang sino mang yumakap sa Islam mula sa mga Hudyo o sa Kristyano, sinabi ng kanyang mga kasamahan, kahit pa ito'y mayaman, sinabi niya, oo, kahit pa ito'y mayaman, maaaring bigyan ng zakat. Panglima, yung mga bihag na nangailangan ng panggasto para tubusin, ito ay maaari ding bigyan ng zakat. Mayroon silang kontrasa sa mga nakabiyag sa kanila na kapag nakapagbigay ng halaga na ganito, magiging malayas sila. Dito maaring bigyan ng zakat sila para matubos ang kanilang kalayaan. At yung tungkol naman dito sa mga baon sa utang, na bigyan ng zakat, may dalawang uri ito. May taong nabaon sa utang dahil sa, halimbawa, hindi dahil sa pagkautang, halimbawa katulad nun, may isang tao na nakagawa ng pagkakasalang hindi sinasadya, nakapatay, ngayon yung mag-anak ng taong namatay, humingi ng, kung dito, tinatawag dito na blood money, ngayon, walang may pantubos ng taong ito na kayamanan, maaaring bigyan siya ng zakat para matubos ang kanyang kalayaan. Pangalawa, yung tao talaga na baon sa utang, no? Nakapag-utang-utang dahil sa pangangailangan, basta isa mga bagay na karapat-dapat, dahil kung hindi naman karapat-dapat, hindi yung baon sa utang. Ibig sabihin ng karapat-dapat na dahil sa nasi-short siya sa mga pangangailangan. Halimbawa, mga gamit sa bahay. Maaaring bigyan siya, nagkautang-utang siya, wala siyang, halimbawa, mga gamit sa bahay, pero yung mga, halimbawa, nagpapalit ng gamit sa bahay, hindi yun baon sa utang. Nangungutang para palitan yung mga gamit, hindi nababaon yun sa utang. Ang nababaon sa utang, nangungutang para bumili ng mga gamit sa bahay, sa mga pangailangan, nabaon siya sa utang, yun
ang sinasabing baon sa utang. Ang ikapito, yung tinatawag dito na fi sabilillah, yung mga nasa landas ng Allah. Ayon sa pinaka-kondito ng mga scholar, ang tinutukoy dito ay yung mga nakikibaka sa pakikipaglaban sa landas ng Allah. Kahit pa man, may nagsasabi na maging yun sa pagsasaliksik ng kaalaman ay pumapasok dito o sa iba pa. Pero ang pinakatanyag na kilala na pinapatukuyan dito ay yung mga nakikibaka sa landas ng Allah para makipaglaban, para itaguyod ang salita ng Allah na siyang mangibabaw sa mundong ito. Ang ikawalo na sinasabi dito yung Ibn as-Sabil, yung taong naglalakbay sa kondisyon ng kanyang paglalakbay ay para sa Allah, hindi para sa kasalanan. Para sa Allah. Halimbawa, nag-umrah. Pagdating dito, nanakawan o nawala yung pitaka, naubos ang kanyang pera, kahit pa man siya ay mayaman sa lugar niya, pwede siyang bigyan ng zakat para lang mapunuan ang kanyang mga pangailangan hanggang sa makabalik siya sa kanyang lugar. Dito nagtatapos ang ating aral ngayon tungkol sa mga alituntunin ng zakat. Sana ay makapagbigay ito ng kapakipakinabang na aral para sa ating lahat. At sana kung sino man sa atin ang biniya ng Allah ng kayamanan, wag na wag niyang kaligtaan ang pagbibigay ng zakat upang manatili sa kanya ang biyaya ng Allah. Dahil sinabi ng Allah, wala in syakartum la azidannakum, kung kayo ay tumanaw ng utang na loob, ng pagtanaw ng utang na loob sa kayamanan ay yung pagbibigay ng zakat, mas lalo pang palalaguin ng Allah ang inyong kayamanan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.